Dahil may ikong. Nagpupunas lang po ang pagbasa. Hindi ako maiwasan din po kasi pag natulo eh. So pinapasok talaga kayo ng tubig dito, no? Madalang na rin po pasukin. Dito sa pader. Sa pader po doon natin. Yan o, yung buntik na yan. Bakit ka na iiyak? Ala po, masaya po na may tutulong po, ganun. Naasahan ko din po kasi nahihirapan na rin po kasi ako. Hindi ako makapag-aaral. Dahil sa siyempre, totoo naman, di ba? Hindi siya makapag-aaral dahil sa mga kapatid. Siya nga pala si Ann, 17 years old. At tatlo sila magkakapatid. And then siya yung panganay. At siya na rin yung, malaki na rin yung responsibilidad niya dahil siya lang din ang nagtatrabaho sa kanila. Bakit asan ba yung mga magulang mo? Yung papa ko po, patay na po 2 years ago. Tapos yung mama ko naman po, may family na rin po na iba. Yan na po, hindi niya po kami sinusuportahan. Parang pabayaan na po kami ganun. Pinabayaan na kayo. Apo. Kaya napilitan ka ng magtrabaho. Pilitan na po kami stop din sa pag-aaral. Ah, okay. So, bali ikaw na ang nagpapaaral sa mga kapatid mo? Ikaw na lahat nagsasakripisyo para sa kanila. Rin po kasi maasahan kung hindi po ako ganun po. Kung hindi ko naman po gagawin yun, edi parang dinamay ko na rin po sila na pag sinira ko po yung pag-aaral ko, parang sinira ko na rin po sila ganun. Kaya ako na lang po nag-stop para makapagpatuloy po sila ganun. Anong grade ka na sana? Grade 8 po ako nag-stop. 2 years na rin po. Parang grade 10 na po sana. Sana. Palit po. So wala nagpapaaral talaga sa iyo? Pero gusto mo sana mag-aaral? Gusto ko nga po sana yun. Kaso wala pa akong magawa. Niisip ko naman po yung kakainin po namin, yung gastos po namin pati po ako mag-aaral. Ano nga palang kinamatay ng ng tatay mo? Ano po, high blood po. Bigla-bigla na lang din po siya na parang nawalan lang po ng hiningagan, tapos tuloy-tuloy na din po. Mga ilang taon na? 2 years na din po, matagal na rin po. Okay. So matanong ka lang bakit naman nag-separate yung mga magulang mo? Dahil po sa away-away po, ganun po. Madalas sila nag-aaway. Magmula na nag-separate yung magulang mo, so ikaw na
Nung tumayong magulang sa dalawa mong kapatid? Opo. Bali, 4 pa po kami kaso yung isa po nasa ibang side po, ganun po. Okay. Kaya yung 2 na lang po yung nasa akin. Ikaw, ilang taong ka na? 14 po. Ano nga palang pangalan mo? Anak po. 13. So, ikaw yung nag-aaral ngayon, tsaka yung bunso. Opo. Ilang taon naman yung isa? Yung bunso po, Oo. Kasama nyo ngayon? magto-12 na po. Okay. So, silang dalawa yung pinag-aaral mo. Opo. Magkano naman ang sinasahod mo kapag pumapasok ka? 200 a day lang po pinagkakasya ko po sa isang araw sa pagkain po tapos baon po nila. Totoosin nga po wala pong natitira pagdating po ng linggo. Bakit naman? Totoo po kasi hindi po nagsisinungaling. Nagkakasya ko po talaga. Kahit po nang sabi ko nga po gusto ko po makapag-aral pero ginagawa ko na lang po yung para sa mga kapatid ko. Nakakaiyak yung sitwasyon ni Alin kasi kahit na medyo may malaki yung pangarap niya, hindi niya magawang mag-aral. Nag-sacrifice siya para sa mga nakakabatang kapatid niya. Kahit yung mama ko namin, wala po siyang pakain sa amin. Ganun po, nahayaan na lang po namin kasi may kapatid na rin din po kami sa kanya. Parang isip ko na minsan na kahit napabayaan niya po kami, basta po pala mapag-aral niya na lang din po yung kapatid ko. Ganun po. Ilan yung kapatid niya sa kanya? 3 na rin po. Bali 3 na rin yung anak ng mama mo sa ibang lalaki. Opo. Kaya wala po akong pera sa mama ko kasi may ganun po, may pinag-aaral na din po siya. Tapos ang balita ko dito, comrade, itong tinitira nila is dati itong tindahan na pinatira sa kanila. Opo na, parang pinatuloy lang din po kami kasi Kasi naawa sila sa inyo. opo, ganun po. Kanina nga po, sabi po nila na talaga pong winapon po yung kanina eh. Kasi natutusin lang po, hindi ko ba sana gagawin yung kanina kasi ramdam ko din po yung hirap po. Kaya po humihingi ng tulong. Ano bang trabaho ng magulang mo ngayon, ng mama mo? Mama ko po wala po. Nasa bahay lang po siya kasi po may baby po sila. Yung pangatlo yung anak po nila. Tapos yung stepfather ko naman po, nasa, ang tawag dito, nagtatrabaho din po ng rice mill. Kaya hirap din po sila. Kaya wala po akong maisumban. Eh bakit hindi kayo tumira sa kanila? Kaya ako din po kasi po, nananakit din po. Nananakit din po kasi yung asawa niya. Kaya po napilitan kami lumisan po, gano'n. Magsarili na lang po kahit na mahirap po. Basta wag lang po kami mawakan at mas masaktan po, gano'n. Pero kung tutuusin, gusto mo talaga mag-aral. Gusto ko po talaga eh. Kahit nga sabi ko po kahit alas lang, tapos module na lang po, basta po makapag-graduate po ako, gano'n po. Gusto ko
Marami po talaga akong pangarap. Ano sana yung pangarap mo? Yes. Totoosin po kahit maging doktor lang po kayo, nurse po yung gusto ko eh. Yun po talaga. So nagsakripisyo ka para sa dalawang kapatid mo. Opo. Yun na lang. Kaya sabi ko po kahit po makapagtapos po sila, tapos po pag nakita ko nakapagtapos sila, tapos sa pakiramdam ko po parang nakagraduate na din po ako, ganun. Malay mo, balang araw, matupad yung mga pinapangarap mo. Sana nga po. Ka mag-alala, di ba? Dahil yung kabutihan mo sa kapatid mo, malay mo bumalik din sa'yo, di ba? Simula po nung namatay si Papa, tapos wala pa po isang buwan, kinuha po kami ni Mama para doon na po matuluyan sa kanila. Kala ko po din, magtuloy-tuloy po yung pakikisama niya po sa amin. Ganun po. Tapos, mga ilang buwan lang din po, nag-iwalay-walay po kami. Tapos yung kapatid ko po, nabalitan ko na buntis na po, ganun. Tapos di po namin makita kung saan. Ilang taon na yun? Ano po, 15 niya. Bali yung sumunod sa'yo. Ako sumunod po sa akin. Bali parang napariwara na siya dahil nagkahiwa-hiwalay kayo. Pero ngayon, alam mo pa kung nasan yung kapatid mo ngayon? Ngayon po na, alam ko na po kung nasaan. Anong balita sa kanya? Yun po, buntis na po. May asawa na? May kinakasama na? Meron po. Nasa maayos na din po siya, awa din po ng Diyos. Ganun. Nasa maayos kasi may sumusuporta na sa kanya yung kinakasama niya. Ganon. Po, parang ganun po, yung hindi po siya napunta sa basta-basta ng pamilya na kwan po, na ano yun po, na sasaktan po siya. So, yun lang, napakabata niya pa para makisama, no? Magkaroon ng kinakasama. Okay. Kamusta yung yung pang-araw-araw niyo dito, ganyan? Po, hirap po. Pinagkakasya na lang po yung sahod sa isang araw. Para po meron. Yung natitira po, baon nila sa umaga. Ikaw, ano naman yung gusto mong sabihin sa ate mo dahil sa sakripisyong ginawa niya para sa inyo? Salamat rin. Sabihin mo kay ate mo. Salamat kasi ate ka. Binibigay mo lahat ng kailangan namin. Kahit wala si mama. Nandiyan ka na. Nag-aalaga sa amin. Hindi mo kami pinapabayaan. Okay. So yun nga, yung namatay yung papa mo, doon kayo kinuha. Ayan, bali si Naan ay hindi pala taga rito. At saka wala din kayong kamag-anak dito. Paano nga pala kayo napadpad dito? Dahil lang po siguro sa awa ng mga tao rin at nung boy po si Papa ko, madalas po may mga kumpare po siya dito. Sa awa na rin po, kaya po pinatuloy kami hanggang sa namatay po si Papa. Dito na.
So hindi talaga sila dito sa barangay na to, ano? Taga ibang barangay sila. Yes. Okay. Bubuhay ko po. Wala po nung stress na bubuhay ko po. Nakaharap ako sa ibang tao. Masayahin po akong tignan. Pero kung bigat ko lang talaga, hindi bigat ako. Nanay ko po nagsabi na pasalamat naman namatay na yung tatay niyo. Sabi niya po sa akin. Tapos umiiyak po yung kapatid ko. Punta po dito. Tapos niya po nabutan kasi nandun na. Tapos iyak po ako nung sabi po sa akin nung nurse ko. Sige, pasok ka na anak. Sinipit mo si papa kung wala na. Sabi ko, maggubaw-gubahan ko sa loob ng hospital. Tapos hindi ko po kayang tignan si papa ko dito kahit nung namatay po si papa ko, hindi ko po siya kayang tignan kasi wala po akong nagawa. Sabi ko, gano'n wala lang may balik siguro. Sabi ko, tapos imbes po bantayan ko si papa ko, wala. Pupunta ko niya sa ibang lugar. Tapos umiiyak po ko sa tabi-tabi kasi wala po akong makapitan eh. Inisisip po ko ng kapatid ko na isa na ikaw pumatay kay Papa. Sabi niya gano'n, di ka man lang nagpapasalamat ka bait ba sa'yo ni Papa, di ka niya sinasaktan, di ka niya pinapalo. Sabi ko, pero hindi po nila ako naiintindihan eh. Ang sinasabi po nila sa akin eh, ikaw pumatay kay Papa, ginagano nila ako, pero hindi naman po nila ako naiintindihan. Ang sakit po kasi nasabihin nila sa akin. Kaya po, kahit na ano po mangyari sa nanay namin, tapos inisip ang maliit ko na po para pagdating ko sa kanya. Kasi ayaw ko na nga pong banggitin yung pangalan niya. Ganun po. Alam mo, ito lang. So tapos ngayon, Napaka-brave mo. tapos ngayon siya na yung ano, Napakatapang mo kasi kahit na gano'n yung nangyari sa'yo, eh hanggang ngayon nagpapakatatag ka pa rin. Kasi kung iba yan, ano na eh, nasa depression na. Kaya napaka-brave mo talaga kasi nalagpasan mo yung hardest part. Niisip ko po madalas mo natin magpunta sa Medres na sabi ko kay Papa, kunin mo na ako, hirap na ako. Papa. Pero naisip ko yung mga kapatid ko pag nakikita ko sila sa isip ko, or tatay isip ko, tapos yung memories na parang di ko rin papayag. Parang ang hirap po. Masayahin lang po tignan sa labas pero nahihirap po. alam mo, comrade, ako naaawa talaga ako para sa kanila. Tsaka syempre sa kanya. Dahil, tinan mo, bata pa siya, tapos siya na yung tumatay magulang ng mga kapatid niya. At the age of 15 pa lang, wala na si Papa mo, diba? So, 2 years na din siya nagpapakatatag para lang sa mga kapatid niya. Although dumadating yung depression, pero pilit siyang nagpapakatatag at lakas para lang sa mga kapatid talaga. Kami nabibilib kami sa'yo, ha? Han? Nagawid alam ka sa dating ibabot ka ni Isang, luglog ka tani kayo, nagpigsarpis tayo. Mark said, quote, 98% of viewers of this channel have no mental capacity, interest and knowledge for the real roots of poverty and social injustices. Many of the viewers of this channel, majority are Filipinos, are here for entertainment only. Yes, they are on this channel for the purpose of entertaining themselves. The truth is, majority of Filipinos are dumb, misinformed and unknowledgeable of sensitive societal issues. They would rather watch Korean telenovelas than to watch important news and current affairs. They would rather listen to gossips about lives of others than to listen to information that greatly affect the country as a whole. They would rather pay attention to love life of their favorite celebrities than to pay attention to social injustices that happen within the communities. Not all, but majority of Filipinos are dumb and ignorant. That is why we Filipinos are easy targets for the crony businessman and corrupt politicians to be fooled. Corruption, social injustices, oppression and repression are part of the Filipino culture because we Filipinos are dumb and ignorant. I will say it again, majority of Filipinos are dumb and ignorant. If we Filipinos really want positive changes for all, then we must be aware, pay attention, and do something about it.
Remember, we need progressive changes that would benefit all, and not just the few who sit on the top of the paradigm. Unquote. Meron siyang sinasabi in English. I'm gonna speak English na lang so I don't need to translate. What's your name again? Manilin, sir. Manilin. Manilin Reynes? Yes, sir. Manilin Reynes, the actress. Manilin Reyes. You are more beautiful than Manilin Reynes. Oh, thank you, sir. And your name? Alma, sir. Alma Moreno? Alma Moreno, the sexy actress. I'm gonna tell you something. You are sexier than Alma Moreno. And this one, what's your name? Liza po. Glyza? De Castro? Glyza De Castro, the actress. Oh, remove the towel. You are more beautiful than Glyza De Castro. Thank you po. So Manilin was saying something to me. Say it please. Dito kasi sa amin, sir, mga politiko, kilala lang kayo pag-eleksyon. Pero pag nagtapos na wala na, hindi ka na kilala, palagpasan ka na lang dyan. Hindi ka napapansin. Kaya sana po, mabili po tayo ng iboboto natin yung maayos. Yun lang po. Thank you. Now, Salamat din kasi po, nararating kami kahit hindi siya lalaban. Nabibigyan kami ng tulong dito, nabibigyan kami ng bigas. Malaking bagay po sa amin yun. I'm not a politician. Oo, hindi po siya lumalaban pero tumutulong siya sa mga tao. Sana po ganyan din po kayo. Hindi lang yung kung eleksyon, lalapit kayo dito sa amin. Sa amin sila, wala akong masabi sa kanila. Si Sir Cesar, pag sinabihan mo, dito na po sila agad. Dito na yung tulong si Sir Mark. Salamat, maraming salamat. You're welcome. Now my problem, Sana wag kayong magsawa my sa- problem is, how am I going to translate it in English? So long. Okay, she said, I'm not a politician, but I help. I help people like them. The fact that I'm not a politician. Now she said that in her area, in this place, the politicians only know them in the time of election. After election, those politicians who they voted don't know them anymore after the election. Holy moly. Kaya, What else can I say? Welcome to the Philippines. yes. Thank you, Sir Mark. Thank you, Sir Cesar. Wala akong masabi. I'm not a politician, Yeah. Come here. Come here. I'm not a politician, but, wait. Oh, baka sabihin niyo, boboto namin siya, hindi siya tumatakbo. This is not vote buying, I'm not a politician, I'm not running for office. Pasensya na kasi ito lang yung nasa wallet ko. Sir, baka pwede yung mukha mo dyan. She said I need to put my face on the money or in the money. Kasi kailangan may kapalit yung iba eh. Sa inyo kasi walang kapalit, sir. Yeah. Magpasalamat lang kami. Walang kapalit. Sobrang na sa inyo. Pero, Well, this is for for you girls carrying the box. I was carrying the heavy box, and then they came along, and then they were like, "Oh sir, let me help you," and they carried the heavy box. A 30-minute walk, Yes. right? 30 minutes. Long time, long walk. Yeah. So thank you so much Thank you for din carrying Thank you the din, sir. big heavy box. Nagpapanood lang namin kasi yeah, nandito naman. Say that in English, please. She said that before they were only watching me on YouTube, Sobrang dami. but now I'm in front of her. Are you happy? Yes, sir. She's happy to see me in person. Idol ka namin, sir, kasi ang dami mong natutulungan. Oh, I have a big question. Am I handsome or not handsome? Handsome! Because I'm handsome, happy kayo. Thank you, sir. Share na lang kayo, ha? Sir, thank you, ha. Sana balikan niyo pa kami ulit, sir. Huwag kayong magsasawang tumulong, sir, dito sa amin. Sige, pakakap nga. Yakap na ulit eh. Manilin Reynes. Nakayakap ako, gwapo. Glyza De Castro. Very handsome, ha? Ala, Si sexy. Si sexy Bold Star,
In the Kaya ka 1980s. daw, oh. Thank you, sir. Thank you, sir. Cesar, thank you. Pagpasensyahan nyo na. Malaking bagay sa amin to, sir. Sige. Thank you, Sige, sir. mauna Malaking na kami, bagay. ha? Sige, sir. Thank you. Bye-bye. Bye-bye, Bye-bye. sir. Thank you. Down Thank you so kayo, much. sir. So, itong tinitirhan nila ngayon is dating tindahan. Yan. Paano nga pala kayo natutulog dito, Ann? So, dito lang po sa may sahig po. Ganito. Nilalatag po namin yan. 3 po kami natutulog dito. Pag may tulo naman po, tapos kami magawa, liglitan. Nababasa kayo yan. Tapos, nalabasa po talaga. So ano lang yung mga gamit nyo dito? Anong Ann? Mga pan lang po. Ito, ilang unan lang po. Tapos, Itong unan. Ito yung mga kumot. ilan Kumot. lang. Ganyan po. Tapos ito. Ano, Tapos, damit. ito po, mga pinagkakainan po namin. Ito lang yung gamit nyo dito. Pag nagluluto po kami, nakikiram na lang po kami kung saan po pwede. Tapos, ganyan po. Para lang po makaraos ng luto. Mm-hmm. So ito meron silang ano. Ayan. Okay. Tapos ito. Ito yung tinakpan lang dito ano para hindi kayo makita dito sa loob. Opo, tinapa. Tapos ito, meron kayong ano, maliit na electric fan. Ayan yung naibili mo rin Opo. sa trabaho mo. Opo. So ilang buwan ka na palang nagtatrabaho? Magmula nung namatay si ano mo? Opo. Almost 2 years. Ah, okay. Sige. Kasi ito meron lang silang ilaw. So yung kuryente, magkano ang binabayad nyo dito? Sa awa po ng Diyos, mababa lang lang po 300 po sa isang buwan. Isang buwan. Eh, itong kwarto, nagbabayad ba kayo? Hindi na po. Sa pinatuloy na lang din po kami kasi sobrang awa na rin po. Mm-hmm. Ganyan po. Super thanks na rin. Eh, paano yung halimbawa, sa kayo naliligo, sa kayo nag-CR? Nakiki-CR na lang po kami sa kapitbahay. Dito po, dadaan kami sa likod. Okay. So, ito lang. Ito yung hanggang dito. Ayan. Ayan. So ngayon medyo basa yung semento eh. Kasi yes, pinasok na naman sila ng tubig. Saan pumapasok dito Dito po, sa may pader po. Tapos, ito po nila, butas na siya. May butas po yung hair. Okay. Mm. Diba paano yung pag malakas ang ulan sa gabi? Yun nga po, hindi po kami makatulog. Okay. Ano nga pala yung pangarap mo para sa inyong magkakapatid? Isa lang naman din po, yung sana makumpleto kami, hindi pa rin po kami magkahiwa-hiwalay po. Kahit na gano'n na po yung hirap namin, basta po makita po namin sama-sama po kami. Kahit na hirap na po, basta sama-sama po kami. Narating din naman po yung panahon na siguro kakaangat din po kami. Ganun po. Basta po sama-sama lang. Okay. So paano naman kayo kumakain sa sa isang araw? Sa isang araw po, sa tutuusin po, bumibili po ang 1 kilong bigas. Ang mahal po ng bigas na. Abot na po yun panghapon. Okay. Sa ulam naman po, itlog-itlog po. Ganun. Noodles. Yun yung madalas yung inuulan. Apa. Totoo din naman po. Ayun nga, may nakita nga ako dito sa inyo. Ito pa yung tira sa inyo kaninang umaga.
Opo. Okay. Pinantatakip ko na lang po rito. Kasi po Okay. pag So, patingin niya ako. ganyan po, pag umulan, maano po yung ulan, pumapasok yung ulan. Tsaka parang hindi kayo makita dito, Opo, ano? pag gabi po, pag matutulog na po, gano'n. So, ayun yung pinagtatakip niya dyan. Tinatakpan ko. Magsabali mo nila eh. Magsabali mo sa abroad. Dito po yung daan po. Dito po kami nakikisihan. Doon po kami naliligo. Nakikiligo po. Ito po yung nakikisihan. Ito po kami nakikisihan lang din po kami. Ano? Dito po kami naliligo. Dito po kami naliligo. Tapos umiinom po. Dito na rin po kami kumuha ng panghugas ng kinakain namin. Sa iniinom na rin po. May isang Duterte at Marcos fanatic na babaeng nagtanong sa akin. Ang tanong niya, Mark, taga-UP ka ba? Aktivista ka eh. Mga taga-UP, mga aktivista yung mga yan eh. Ano ba talaga pinaglalaban yung mga yan? Mga pangpagulo lang yung mga yan sa bansa natin eh. Mga komunista yung mga yan. Ang sarkastikong sagot ko sa kanya. Alam mo, ang mga poon mong si Duterte at Marcos ay hindi papasa at tatanggapin sa UP. Bakit ka mo? Dahil ang mga poon mo ay hindi intelihenteng tao. Mark said that he has all the rights to report, to express his opinion and expression, according to the 1987 Constitution Bill of Rights. So, ayan, Ann. Ito, meron kaming dinalang regalo para sa inyo, ha? Ayan. Sige. So, malaking tulong yan para sa inyo, ha? Pasok na muna natin, ha? Para ano, kasi uulan na. Sige, sige. So, ayan, Ann, para naman maibsan yung lungkot niya tsaka yung iyak niya kanina, may dala-dala kaming 5 sacks of rice para sa inyo. Thank you po. Maraming salamat po sa tulong na binigay nyo. Malaking tulong na po to para sa akin. Ito pa lang po. Yan, ipapaalam ko lang kung kanino galing to. Galing to kay Sir Mark tsaka sa ating mga contributors.
Maraming salamat po kung sino man po sila at kung tagasan man po sila. Super thank you po talaga. Ikaw, ano masasabi mo? Masasabi mo, hindi naman mong problema si ate mo sa Oo. pagbili-bili ng bigas. Kahit papaano, medyo makakabawas-bawas ka na ng gagastusin. Ulam na lang, Ayan. Sige. So, 5 sacks of rice. Ayan. Napakalaking tulong yan para sa inyo magkakapatid. Okay? So, yun lang. Magpakatatag ka. Yes. At talagang nabibilib kami sa'yo sa mga ginagawa mo, sa sakripisyo mo para sa mga kapatid mo. Ayan. Okay? Sige. At payo lang, wag na muna mag-aasawa ng maaga. yan, Okay? dapat. Wag muna mag-aasawa. At sana wish ko, sana mapuntahan nyo rin yung kapatid nyo, madalaw nyo, ganyan, kahit pa paano. Okay? Sige. So, congratulations. 5 sacks of rice. Yan. Sige. So, paano? Bye-bye. Salamat sa istorya ng buhay mo, Ann. Sige. Ayan si nanay, oh. Kamusta ka na, Nanay Pilipa? Ha? Kasteleta. Okay ka naman, okay? Hindi ka makatabi. Ay, hindi ka na makatayo, oo. O, ayan, nanay, ha. Ginagawa na yung bahay mo, ha. Oo. Medyo umuulan-ulan, eh. Oo. Tsaka, ayan, may yung mga materialis, kararating lang. Oo. Ha? O, antay lang, medyo, malapit na yung bahay mo, ha. Malapit. Mamadaliin na natin. Oo. Sige. Para makalipat ka na, no? Sige. So, paano, nanay? Mauna muna kami, ha? Oo. Sige. Bye-bye. Bye-bye. Sige. Ayan, so ito yung mga materialis na dumating ngayon. Mga semento, dagdag na bakal pa. Ayan. Tapos ito, mortar din tayo ng ito, pangin. Ayan, hollow blocks, hollow blocks, panambak. Ayan. Ayan. Ito yung panambak na itatambak dito. Ayan. Ito. So bukas papapasukin na natin yung mga tao. Ilang araw kasing umulan. Yung nakonsumo sa kuryente, yung pagbayaran daw sa bakal. Kasi nag-aaway sila. Yung sa kuryente. O sige, yung na-consume, yung ginamit na sa pamputol ng bakal. Oo. Sige, magkano ba daw? Hindi ko alam lang. 500 yata. 500? Akala ko 200 pesos lang. Pinuhaan na ka. Ano lang naman saglitan lang naman. Yung nakonsumo ko pa nga, pinuhaan ako ng tinanggal na namin ng iti. Tinanggal na yung ilaw namin. Kaya gusto kong madali sana pa makalipat kami. Sige. Sige, so kinukuha, pinagbabayad kayo. Akala ko ang expected ko nasa 200 to 300 lang kasi napakasaglit lang naman yun, 'di ba? Pinamputo lang ng bakal. Hindi ko alam ako yan sa kanila. Hindi alam yan. 500 pesos ang hinihingi. Patay kami.
Yung 500 pesos na pambabayad ninyo siya ay yung may iwan yun, Oh. yun ang paghahati-hatian daw. Kasi sila po yung Ayan. So, ito na yung panambak na sinasabi natin. So, napakataas ang itatambak natin. Hanggang doon, sa poste na yun. Ayan. Hanggang biga. So, nakaka-4 na load na tayo ng panambak. Ito pa lang ang ano, nangyari. So, maraming load pa. Tapos, naitaas na rin nila. Ayan. Namano-mano na nila. Ito yung mga panambak natin. So, kulang pa rin. Kailangan pa natin mag-order. So, mga ilang ano pa tayo? 6 na load pa. basta yun yung dito Yung ganito. Oo. Kasi maganda to eh. So mas maganda tong itong pangalawang dineliver ano. Kasi mas marami. Marami. Ito yung una. Useless yung una. Ang mahal pa naman, 1,000 pesos ang isang truck. Ito pa yung mga ano natin. Ito na, naitas na nila. So paangat na. Ginagawa na, tinatambakan nila. Ito. Tinatambakan nila. Ayan. Ang level daw hanggang dito. Ayan. Ayan. So, kailangan umangat yan. Ayan, tabon lahat yan. Ayan ang level niya. Hanggang dyan sa level. Okay. So, marami pa talaga ang kailangan bago sila makapagtaas uli. So ito na, medyo tumaas na. Napatungan na nila na 1, 2, 3, 4 layer. Ayan. Ayan na. Pangat na. Okay. Semento tayo, marami pa tayong semento. 25 pa. Oo, sige. Sapat na dito yung 20. Eh, yung hollow block kaya pa pa tayo. Dito lang yun sa division pa ngayon. Oo, so Kasi 6 na patong na lang yan. Ay, ilan? 6. Apat, dalawa. So kailangan pa natin umorder. Oo, kailangan. Nakakailan na tayong hollow block? About 700 na yan. 700 hollow blocks na, no? Yung division pa, mga tandaan pa yung lagi. Okay. So kailangan dagdagan pa. Di ba? Oo, kailangan 2 kwarto. Dalawang kwarto, kailangan pa yung ano doon, mga 450, gano'n. Sige, sige. Hindi pa naman kailangan ng semento. Marami pa tayong semento. Marami pa. 1, 2, 4, 5, 6 7, 8, 9, 10, 11, 12. So medyo sama-sama ang panahon. Pero kahit pa paano, pinagpapatuloy nila yung ano. Gawa. Meron tayo dito ang buhangin pa. Ayan. Ito. Hollow blocks. Ayan. Ayan, ano pa. Malalim pa, no? Kailangan pa. Ayan, so malapit na. Ayan, hanggang dyan. Ayan, ayan.
Kaya nga, kailangan pa. Marami pa tayong ano, panambak na kailangan. Ito ang update sa bahay ni Nanay Pilipa. Medyo maganda sila. Sige. Stop muna kayo, magmerienda muna kayo. Umuulan. Silong muna kayo, silong. Doon sa waiting shed. Sige. Ayan na po ang update sa bahay ni Nanay Pilipa. So thank you so much. Okay, merienda muna kayo. Ulan. Alam mo ba, Comrade, kung magkano halaga ang pinabibigay ni Comrade Mark saka ng ating contributors? Nasa magkano nga ba, Comrade? Nasa worth 25,000 pesos. Wow, napakalaki! Yes, oo. Malaki talaga. Sige.